Ay ito naman at sa akin, walang Duterte yung magnanakaw. Sino ba ang Pangulo ng ating bansa ngayon? Sino ba ang dapat mag-aruga sa mga Pilipino? Sino ba ang dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong mangingisda? Sino ba yan? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga buntot. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira sa PRRD. Tinitira si Vice Inday Sara. Tinitira si Mayor Baste. Tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Ano ang apelyido nila? Duterte. Kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sasabog yun, kaya ayaw nilang lahat humarap sa salamin. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Pati nga ang West Philippine Sea sinisisi pag PRRD. Magandang sukang gabi po sa inyong lahat. Ang hirap nung huli kang Magandang sukang gabi po sa inyong lahat. Ang hirap nung huli kang magsasalita. I mean, nadinig nyo silang lahat magsalita. They're all brilliant. Palakpakan nyo naman ang slate ng PDP laban senatorials. Ang hina naman ang palakpak nyo. Ayan, para matanggal yung kaba ko. Isipin nyo, baka nagsalita. Attorney J.B. Hinlo ng Visayas. Brilliant. Ilonggo. Tumayo ka naman. Magpakita ka sa kanila. Brilliant, matatag, matapang, ipaglalaban ng mga Pilipino, walang korupsyon sa katawan. Attorney J.B. Hinlo. Isa pang katatapos lamang magsalita, ang aking kapatid na tiga Poso Rubio, Ilocano, abogado ko, at alam ko, tutulungan nyo rin ito, Attorney Raul Lambino. Ang isa pang abogado, ang pinakabata sa aming grupo, Attorney Jimmy Bondok. Nasaan ka? At siyempre, ang maisog, ang makikipaglaban ng husto, Attorney Vic Rodriguez. Isa pa ang abogado, napakagaling na congressman, idolo ko. Kung saan nga pumunta yan, sinusundan ko. Kasi nakikita ko yung puso niya. Yung puso niya, nakikita mo, nararamdaman mo. Ginagawa lang niya ang tama.
napakagaling na congressman at alam kong magiging mas magaling na senador, Rodante Marcoleta. Tapos, meron po kaming pastor. Ang pastor na best friend po ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Napanood nyo, narinig nyo ang kanyang advokasya. Alam nyo, nararamdaman nyo kung ano lahat ng mga sinasabi niya. Tandaan nyo po, tulungan natin si Pastor Apollo Kibuloy. Dumako naman po tayo sa dalawang magigiting na senador na re-electionist natin ngayon. Itagaan nyo sa bato ang kamay niya kung nagkaroon man ng bahid ng dugo noon. Dugo ito ng mga walang hiya, hindi ng mga matitinong tao. Yan, si Senador Bato de la Rosa. I love you, pare! I love you, pare! Alam ko yan, pare! Kilala kita! Yang kamay mo, never mo nilagyan ng bahid ng dugo na matino! Bahid ng dugo ng mga walang hiya! Yan ang ginawa ng kamay mo! Kaya dapat ibalik ka sa Senado! Ano ang numero nila? Jimmy Bondoc, number 10. Bato de la Rosa, 22. Rodante Marcoleta, 38. Raul Lambino, 34. Pastor Apollo Kibuloy, 53. J.B. Inlo. Numero 30. Kabisado ko lahat ang mga numero nyo. And last but not the least, my best friend. Nagkakilala kami 2003. Naging magkaibigan kami. Unang araw ng kampanya, nung siya'y tumakbong unang beses bilang senador. Unang araw pa lang, sinamahan ko na siya. Hanggang ngayon, sinasamahan ko pa rin siya. Ganon ang tiwala ko sa kanya. Senador, na ang tawag ng sambayanang Pilipino ay Mister, na ang tanging bisyo ay ang Anong numero sa balota? 28! Wala na naman palakpak. Ano ba naman? Sino pa ba? Parang nakalimutan ko sarili ko Parang nakalimutan ko yung maisog number 56. Vic, can I ask a favor? Can you please stand? Now, Jimmy Bondoc, can you please stand? Ilonggo, tayo ka, pakita ka sa kanila. J.B. Hinlo. Taga Poso Rubio. Tayo ka, please. Raul Lambino. Ang aking idolo, ang aking kaibigan.
ang aking sinusundan. Congressman, soon to be Senator Rodante Marcoleta. At ako, pari ko, nasa si Paring Bato. Ngayon, ang ipapakiusap ko, Senator Bongo, kaway ka lang sa mga tao. Ayan po ang slate namin. Kanina pa ako nakikinig. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa, bakit ganon? Bakit ganon silang kabastos? Sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos, yung mga taong magseserbisyo ng totoo sa mga Pilipino. Ang PDP Laban Slate. Mahirap po itong pinasok ko. Alam niyo po, nagawa ko na po lahat sa buhay ko eh. Bilang artista, nagawa ko na po lahat yung gaganda pang bagay. Nanalo ko 27 beses Best Actor. Naging box office king ako. Naging superstar ako. Akala ko po, ayos na lahat. Yung pala may kulang pa. Naisara ko nga po yung libro ko eh. Aklat ng buhay ko bilang artista. Nung makita ko pong may kakulangan, dahil nakita ko po ang ginagawa ng aking kaibigan, si Senator Bongo. Buong Pilipinas po, inikot na namin. Mag-aanim na taon na ho kaming umiikot. Sa kaduluduluhan po ng Pilipinas, dulot-dulo. Narating ko na po dahil sinasamahan ko po si Senator Bongo kung paano ang pagsaserbisyo sa mga Pilipino. Yung totoong pagsaserbisyo. Sa pelikula, pagtatanggol sa mahihirap, tulong sa mahihirap, ginagawa namin yan nila Vivian Velez. Ginawa namin yan. Pero ang realidad ay ito. Itong nangyayaring kahirapan talaga sa mga mahihirap. I have seen the poorest of the poor all over the Philippines. Balik-balik po kami ni Senator Bongo. Walang tigil. Pinilit ko pong dumating ngayong gabing ito, ngayong araw na ito dito. Dahil I will not miss this. Like what I said, nasara ko ang aklat ng buhay ko bilang artista. Meron akong isa pang hindi nagagawa. Kaya nagbukas ako ng aklat ng buhay ko muli, pangalawang beses. Pero hindi bilang artista. Bilang isang public servant. This is my last hurrah. And I want to give it all. Ang magagiting ko po mga kasama, abogado, ako hindi. Meron mga kandidatong, mga kasama natin sa PDP, mga doktor. Ako hindi. Meron mga engineer. Ako po hindi. Ako po isang artista. Pero ako yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira sa PRRT.
Tinitira si Vice Inday Sara. Tinitira si Mayor Baste. Tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Ano ang apelido nila? Duterte. Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga buntot. Buntot. Takot silang lahat. Anong ginagawa nila? Totoo yung sinabi lahat ng ating mga abogado. Ipai-impeach nila si Inday. Nagnanakaw daw si Inday. Ay, ito naman at sa akin. Walang Duterte yung magnanakaw. Kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sasabog yun, kaya ayaw nilang lahat humarap sa salamin. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Bakit ganito nangyayari sa atin? Salamat. Bakit ganito nangyayari sa ating bansa? Pati nga ang West Philippine Sea, sinisisi pa ka PRRD. Sino ba ang Pangulo ng ating bansa ngayon? Sino ba ang dapat mag-aruga sa mga Pilipino? Sino ba ang dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong mangingisda? Sino ba yan? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Bakit? Kayo pong lahat, alam niyo kung anong mga tunay na nangyayari ngayon dito sa atin. Sabi nila, bakit tatakbong Senador Yang Philip Salvador na yan? Ano bang alam niyan? Babaero lang yan. Sabi nila. Sabi ko, noon yun. Noon yun. Noong kabataan ko, inaamin ko. Pinagdaanan ng buhay ko yan eh. Kasi nung kabataan ko, naging marupok ako. Pero ngayon, good boy na to eh! Uy, wala naman akong asim. Ikaw talaga, sobrang pagmamahal mo sa best friend mo. Hindi po. Kidding aside, good boy na ako talaga ngayon. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Ito naman si Coco Naik, parang hindi naniniwala. Advokasya. Kapayapaan, peace and order. Gusto kong ipagpatuloy ang naiwan laban ni PRRD. Gusto kong mambalik ang tiwala ng mga magulang na makakauwi ang kanilang mga anak na hindi madidisgrasya, hindi makikidnap, hindi mararape, hindi mapapatay. Gusto kong mawala na ang bentahan ng droga sa harapan mismo ng krame. Merong pinapatay na foreigner sa loob mismo ng krame. Sa loob ng sasakyan. Pinatawag yan ni Senator Bato sa Senado. Tama ka doon.
advokasya, trabaho para sa mga Pilipino. Tama mga sinabi nyo, JB, hindi ayuda ng mga gulang umaasa lamang sa ayuda. Paano pang magsisipag mag-aral yung mga yan? Walang tamad na Pilipino! Ginagawa nila tayong tamad. Wala tong tamad na Pilipino. Kaya kailangan po talaga magkaroon tayo ng matibay na batas para magkaroon ng trabaho mga Pilipino. Sabi, gagawin daw 20 pesos ang kilo ng bigas. Nakabili na ba kayo ng 20 pesos? Sabi ni Sir, isang cup na kanin, 20 pesos. Ayun. Tama ka doon. Tama ka doon. Tapos tinatawag kaming utusan lang na bumili ng suka. Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, bumibili ng suka. Inuutusan silang bumili ng suka. Attorney Hinlo, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Lambino, Attorney Marcorleta. Inuutusan lang bumili ng suka. Philip Salvador, artista. Pinabibili ko sa maid ko yung suka. Uy, masarap ang suka, lalo na sa yung lumpiang ubod, di ba? Oo, yun. Senior citizens, walang nagbanggit kanina. Nga sa advocacy ako po yan. Lahat ng napuntahan namin ni Senator Bongo, yung mga senior citizens lumalapit sa akin. Tatakbo ka raw, kung tatakbo ka, huwag mo naman kaming pabayaan. Nakalimutan na kami ng lipunan. Yan ang sinabi nila. Pribileyo pa para sa kanila, dagdagan natin, kawawa ang senior citizens. My heart goes to them. Alam nyo, pagka luwapit na sa inyo, gaganunin ka, tapos tulungan mo kami. Suntok po sa puso ko yan. Hindi kaya ng dibdib ko yan. Ngayon po, pwede ho ba ako magtanong sa inyo? Sana yung galing lang sa puso nyo ang inyong sagot. Mahal nyo ba tutulungan nyo si Jimmy Bondoc? Mahal nyo ba tutulungan nyo si JV Hinlo? Mahal nyo ba tutulungan nyo si Vic Rodriguez? Mahal nyo ba tutulungan nyo si Raul Lambino? Mahal nyo ba tutulungan nyo ang aking idolo, Rodante Marcoleta? Mahal nyo ba si Pastor Apollo Kibuloy? Bato de la Rosa? Mr. Malasakit Bongo? Robin Padilla! Abang, hina. Hindi ako papayag niya. Senador Robin Padilla! Mahal niyo ba ang pinakamahal nating presidente ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte?
Lahat na lang mahal nyo. Paano ako? Pwede rin po ba akong humingi ng konting pagmamahal nyo at suporta? Pwede po ba? Ako si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako isang artista. Isang artista magiging epektibong maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Philip Salvador, kandidato bilang senador ng PBB Laban, numero 58 sa balota. Magandang gabi po sa inyo.